Tatlong gabi ang nakalipas. Tahimik na pumanaw si matandang mayor. Habang siya'y natutulog, ang kanyang katawan ay inilibing sa paanan ng halamanan. Ito ay noong umpisa ng Marso. Sa loob ng susunod na 3 buwan ay may maraming lihim na aktibidad. Ang talumpati ni Mayor ay nagbigay sa mas matalinong mga hayop sa bukid ng isang lubos na bagong pananaw sa buhay. Hindi nila alam kung kailan mangyayari ang rebelyon na inihula ni Mayor. Wala silang dahilan para isipin na ito ay mangyayari sa kanilang panahon. Ngunit malinaw nilang nakita na ang kanilang tungkulin ay maghanda para dito. Ang trabaho ng pagtuturo at pag-organisa sa iba ay likas na nalagpak sa mga baboy na karaniwang kinikilala bilang pinakamatatalino sa mga hayop. Pinakabantog sa mga baboy ay ang 2 batang boar na nangangalang Snowball at Napoleon na itinataguyod ni Ginoong Jones para sa pagbebenta. Si Napoleon ay isang malaking, medyo mukhang mabangis na Berkshire boar. Ang tanging Berkshire sa bukid. Hindi gaanong marunong magsalita, ngunit may reputasyon na nagtatagumpay sa kanyang sariling paraan. Si Snowball ay isang mas masigla na baboy kaysa kay Napoleon. Mas mabilis magsalita at mas malikhain, ngunit hindi itinuturing na may parehong lalim ng karakter. Lahat ng iba pang lalaking baboy sa bukid ay porkers. Ang pinakakilala sa kanila ay isang maliit na matabang baboy na nangangalang Squealer na may napakalibot na pisngi, kumikislap ng mga mata, mabilis na kilos at matinis na tinig. Siya ay isang magaling na tagapagsalita. At kapag siya ay nag-a-argue ng isang mahirap na punto, may paraan siyang paraan ng paglipat mula sa isang gilid patungo sa kabila at pagpapatakbo ng kanyang buntot na tila napakakumbinsi. Sinabi ng iba tungkol kay Squealer na kayang magpabulaan ng itim sa puti. Ang tatlong ito ay nagpapalawak ng mga turo ni lumang Mayor tungo sa isang kumplitong sistema ng pag-iisip na kanilang ipinangalang animalismo. Ilang gabi sa isang linggo, pagkatapos na makatulog si G. Jones, sila ay nagdaraos ng lihim na mga pulong sa banyo at ipinaliliwanag ang mga prinsipyo ng animalismo sa iba. Sa simula, sila ay nakakaranas ng maraming kahangalan at apathy. Ang ilang mga hayop ay nagsasalita ng tungkol sa tungkulin ng pagiging tapat kay G. Jones na tinatawag nilang guro, o nagpapahayag ng simpleng mga pahayag tulad ng si G. Jones ang nagpapakain sa atin. Kung mawawala siya, mamamatay tayo sa gutom. May ilan namang nagtatanong tulad ng, bakit naman dapat alalahanin ang mangyayari pagkatapos tayo ay mamatay? O kung ang revolusyon ay mangyayari pa rin, ano ang pinagkaiba kung magtrabaho tayo para dito o hindi? At may malaking kahirapan ang mga baboy na gawing makita sa kanila na ito ay laban sa espiritu ng animalismo. Ang pinaka-bobot tanong sa lahat ay inihayag ni Molly, ang puting kabayo. Ang unang tanong na itatanong niya kay Snowball ay, mayroon pa bang asukal pagkatapos ng revolusyon? Hindi, mariing sabi ni Snowball. Wala tayong paraan para gumawa ng asukal sa sakahan na ito. Bukod dito, hindi mo kailangan ng asukal. Meron kang lahat ng oats at dayami na gusto mo. Maaari ko bang isuot ang aking mga ribbon sa aking buhok? Tanong ni Molly. Kasama, sabi ni Snowball. Ang mga ribbons na pinakamahalaga mo ay ang sagisag ng pagkaalipin. Hindi mo ba naunawaan na mas mahalaga ang kalayaan kaysa sa mga ribbons? Sumang-ayon si Molly, ngunit hindi siya gaanong kumbinsido sa sinabi ni Snowball. Ang mga baboy ay lalong nahirapan na labanan ang mga kasinungalingan na ibinabato ni Moses. Ang mabait na uwak, si Moses,
na espesyal na alagang uwak ni Mr. Jones ay isang espiya at tsismoso. Ngunit siya rin ay matalinong tagapagsalita. Sinasabi niyang alam niya ang tungkol sa pag-iral ng isang misteryosong bansa na tinatawag na Sugar Candy Mountain, kung saan pumupunta ang lahat ng mga hayop kapag sila'y namatay. Matatagpuan daw ito kung saan-saan sa langit, medyo malayo sa ibabaw ng mga ulap, sabi ni Moses. Sa Sugar Candy Mountain, araw ng linggo, tuwing 7 araw sa isang linggo, palaging panahon ng clover sa buong taon. At ang lump sugar at linseed cake ay lumalaki sa mga harang. Kinaiinisan ng mga hayop si Moses dahil sa kanyang pagkukwento at kawalan ng gawa. Ngunit naniniwala ang ilan sa kanila sa Sugar Candy Mountain at kailangang magsikap ng husto ang mga baboy upang mapaniwala silang walang ganung lugar. Ang pinakatapat na alagad nila ay ang 2 kariton, ang mga kabayo, si Boxer at si Clover. Ang 2 ito ay may malaking kahirapan sa pag-iisip ng sarili. Ngunit pagkatapos nilang tanggapin ang mga baboy bilang kanilang mga guro, sila ay sumipsip ng lahat ng kanilang naririnig at ipinasa ito sa ibang mga hayop sa pamamagitan ng simpleng mga argumento. Hindi sila nagkulang sa kanilang pagdalo sa mga lihim na pulong sa baryo at nanguna sila sa pag-awit ng mga hayop ng England na laging katapusan ng mga pulong. Ngayon, nagkataon na ang revolusyon ay naabot ng mas maaga at mas madali kaysa sa inaasahan ng sinuman. Sa mga nagdaang taon, si G. Jones, bagaman isang mahigpit na Panginoon, ay isang mahusay na magsasaka. Ngunit kumakailan lang ay nahulog sa masasamang araw. Siya ay lubhang nadismaya matapos mawalan ng pera sa isang kaso sa korte. At naglaon ay nagsimulang uminom ng higit sa mabuti para sa kanya. Sa ilang araw, siya ay bahagyang namamaluktot sa kanyang Windsor chair sa kusina. Nagbabasa ng mga pahayagan, umiinom at paminsan-minsan ay nagpapakain kay Moises ng mga tinapay na basa sa beer. Ang kanyang mga tauhan ay tamad at hindi tapat. Ang mga sakahan ay puno ng mga damo. Ang mga gusali ay nangangailangan ng bubong. Ang mga bakod ay napabayaan. At ang mga hayop ay hindi sapat ang kinakain. Dumating ang Hunyo at halos handa na ang dahon para sa pagputol. Sa bisperas ng pista ng gitna ng tag-init na Sabado, pumunta si Ginoong John sa Willingdon at nagpakalasing sa Red Lion na hindi na bumalik hanggang tanghali ng linggo. Nagmula ang mga lalaki sa paggatas ng mga baka sa maagang umaga at saka ay napunta sa paghuhukay ng kuniyo. Nang hindi nag-aalala sa pagkapakain sa mga hayop, na bumalik si Ginoong Jones, agad siyang natulog sa sopa sa drawing room na may News of the World sa kanyang muka. Kaya nang dumating ang gabi, hindi pa rin napakain ang mga hayop. Sa wakas, hindi na nila kayang tiisin. Nagkabali na ng pinto ng tindahan ang isa sa mga baka gamit ang kanyang sungay at nagsimulang kumain ang lahat ng mga hayop mula sa mga tapayan. Sa oras na iyon, lamang nagising si Ginoong Jones. Sa susunod na sandali, siya at ang kanyang 4 na mga lalaki ay nasa tindahan na may mga latigo sa kanilang mga kamay. Humihampas sa lahat ng direksyon. Mas higit pa ito kaysa sa kanya ng mga gutom na hayop. Isang arcord na biglang sumalakay sila sa kanilang mga nagpapahirap. Bigla na lamang natagpuan ni Jones at ng kanyang mga lalaki ang kanilang mga sarili na binubugbog at sinisipa mula sa lahat ng mga dako. Labis na hindi nila maipaliwanag ang sitwasyon. Hindi pa nila kailanman nakita ang mga hayop na kumilos ng ganito at ang biglang pag-aalsa ng mga nilalang na kanilang
sanay na sinasaktan at pinahihirapan kung paano nila nais, ay nagpatakot sa kanila ng halos wala sa kanilang mga isipan. Pagkaraan lamang ng isang sandali o dalawa, sumuko na sila sa pagtatanggol sa kanilang mga sarili at nagtungo sa kanilang mga paa. Isang minuto pa lamang, lahat ng 5 ay tumatakbo ng tuluyan pababa sa daanan ng kariton na patungo sa kalsada, habang sinusundan sila ng mga hayop ng may tagumpay. Si Mr. Jones ay tumingin sa labas ng bintana ng kwarto. Nakita ang nangyayari, nagmadali siyang naglagay ng ilang ari-arian sa isang carpet na bag at umalis sa bukid. Sa pamamagitan ng ibang daan, si Moses ay biglang lumundag mula sa kanyang pwesto at sumunod sa kanya. Nang may malakas na ungol, samantala, hinabol ng mga hayop si Jones at ang kanyang mga tao palabas sa kalsada at ipinaandar ang pintuang bakal na may 5 baras sa likod nila. At gayon, halos bago pa nila nalaman ang nangyayari, ang revolusyon ay matagumpay na naganap. Si Jones ay pinalayas at ang manor farm ay kanila na. Sa unang ilang minuto, halos hindi makapaniwala ang mga hayop sa kanilang swerteng naranasan. Ang unang gawain nila ay ang magtakbuhan ng sabay-sabay palibot sa mga hangganan ng bukid para tiyakin na walang taong nagtatago kahit saan. Pagkatapos, sila'y nagmamadali pabalik sa mga gusali ng bukid upang burahin ang huling mga bakas ng kinamumuhiang pamamahala ni Jones. Pinuksan ang silid ng mga kagamitan sa dulo ng mga establo, ang mga bridles, ang mga nose rings, ang mga tali ng aso, ang mga malupit na kutsilyo na ginamit ni Ginoong Jones sa pagkakabaog sa mga baboy na kordero, ay lahat itinapon sa balon. Ang mga tali, ang mga bitag, ang mga blinders, ang mga nakakahiyang nosebags ay itinapon sa naglalagablab na kalat na apoy sa bakuran. Gayon din ang mga latigo. Lahat ng mga hayop ay sumayaw sa galak nang makita nila ang mga latigo na sumasalaksak sa apoy. Inihagis din ni Snowball sa apoy ang mga ribbons na karaniwang ginagamit sa pagsasabitan sa mga kwelyo at buntot ng mga kabayo sa mga araw ng pamilihan. Ang mga ribbons, sabi niya, dapat ituring na parang damit na siyang tanda ng isang tao. Lahat ng hayop ay dapat maghubad. Nang marinig ito ni Boxer, kinuha niya ang maliit na sombrero na isinusuot niya sa tag-init upang pigilan ang langaw na pumasok sa kanyang tenga at itinapon ito sa apoy kasama ang iba pang mga bagay. Sa loob lamang ng maikling panahon, sinira ng mga hayop ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanila kay Ginoong Jones. Tapos, pinangunahan ni Napoleon sila pabalik sa imbakan at ipinamahagi ang 2% ng mais sa lahat, kasama ang 2 biskwit para sa bawat aso. Pagkatapos sila'y umawit ng mga hayop ng England ng 7 beses ng sunod-sunod at pagkatapos niyon, sila'y bumaba at natulog nang hindi pa nila nararanasan noon. Ngunit nagising sila sa bukang liwayway gaya ng dati at biglang naalala ang magandang bagay na naganap. Kaya tagmadali silang lahat palabas sa pastulan ng magkasama. May kaunting layo sa pastulan ay may isang bundok na nagbibigay ng tanawin sa karamihan ng bukirin. Dumali ang mga hayop sa tuktok nito at tiningnan ang paligid sa malino na umaga. Oo, kanila ito. Lahat ng kanilang nakikita ay sa kanila. Sa kaligayahang dulot ng kaisipang iyon, naglaro-laro sila ng palibot-libot, nagtatalon sa hangin sa labis na saya, nagpalipad-lipad sila sa hamog, kumain ng pakpak ng tamis na damo ng mga tag-init, naglipad ng mga yugto ng mainit, ng maitim na lupa at sumipsip ng mayamang amoy nito. Pagkatapos ay nagtungo sila sa isang paglilibot sa buong bukirin at
tiningnan ng walang kibo ang agrikultura. Ang sakahan, ang halamanan, ang pool, ang kagubatan, para silang hindi pa nakakakita ng mga bagay na ito dati. At kahit ngayon ay halos hindi nila may paliwanag na lahat ito ay kanila na. Pagkatapos ay bumalik sila sa mga gusali ng bukid at tumigil sa katahimikan sa labas ng pintuan ng bahay panirahan. Iyon din ang kanilang pag-aari. Ngunit natatakot silang pumasok sa sandaling iyon. Subalit, sinubukan ni Snowball at Napoleon na buksan ang pinto gamit ang kanilang mga balikat at pumasok ang mga hayop ng isa-isa. Naglalakad ng may lubos na ingat upang hindi magkagulo ng anuman. Naglakad sila mula kwarto hanggang kwarto. Natatakot na magsalita ng higit sa isang bulong at tumitig ng may uri ng pagkahalina sa di mapaniwalang kasaganaan. Sa mga higaan na may mga una na gawa sa balahibo, sa mga salamin, sa sopa na gawa sa buhok ng kabayo, sa Brussels carpet, sa litografiya ni Queen Victoria, sa ibabaw ng fireplace, sa drawing room. Sila ay paakyat na sa hagdanan. Nang matuklasan na nawawala si Molly, pagbalik, natuklasan ng iba na natili siya sa pinakamagandang kwarto. Kinuha niya ang isang piraso ng asal na ribbon mula sa dressing table ni Mr. Jones at iniuwi ito sa kanyang balikat habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin ng may napakabaliw na paraan. Binatiko siya ng mga iba ng matindi at lumabas sila. Ang ilang harm na nakatambak sa kusina ay inilabas para ilibing at binasag ang baril ng beer sa budiga gamit ang sipa mula sa paa ni Boxer. Subalit wala naman ibang hinawakan sa bahay. Isang buong pakikipagkasundo ay ipinasa sa lugar na ang bahay panirahan ay dapat mapanatili bilang isang museo. Lahat ay sumang-ayon na walang hayop ang dapat mabuhay doon kailanman. Ang mga hayop ay kumain ng kanilang almusal at pagkatapos ay tinawag ni Snowball at Napoleon sila ulit. Mga kasama, sabi ni Snowball, kalahating alas 6 na at may mahabang araw pa tayo sa harap. Ngayon ay sisimulan natin ang pag-ani ng dayami. Ngunit may isa pang bagay na dapat mo nang asikasuhin. Ang mga baboy ngayon ay nagpahayag na nakaraang 3 buwan. Tinuruan nila ang kanilang sarili na magbasa at sumulat mula sa isang lumang aklat na pagbabaybay na dati ay pag-aari ng anak ni Ginoong Jones at naibinato sa basurahan. Nagpadala si Napoleon para sa mga lalagyan ng itim at puting pintura at humakbang sa unahan patungo sa 5 baryang gate na patungo sa pangunahing kalsada. Pagkatapos ay bumalik sila sa gusali ng sakahan kung saan nagpadala si Snowball at si Napoleon para sa isang hagdang na ipinatong nila sa dulo ng malaking banyo. Ipinaliwanag nila sa pamamagitan ng kanilang pag-aaral sa nakaraang 3 buwan. Nagtagumpay ang mga baboy sa pagpapababa ng mga simulain ng animalism sa 7 utos. Ang 7 utos na ito ay ngayon ay isusulat sa pader. Sila ay magiging isang hindi babagong batas kung saan ang lahat ng mga hayop sa animal farm ay dapat mabuhay magpakailanman. Tumaan ang ilang kahirapan sapagkat hindi madaling balansihin ng baboy ang kanyang sarili sa isang hagdang. Si Snowball ay umakyat at nagsimulang magtrabaho kasama si Squealer, ilang hakbang sa ibaba na humahawak ng lalagyan ng pintura. Isinulat ang mga utos sa makutim na pader sa malalaking puting titik na maaaring mabasa sa 3 yard ng layo. Ganito ang nilalaman ng mga ito. Ang 7 utos. Ang lahat ng may 2 paa ay kaaway. Ang lahat ng may 4 na paa o may pakpak ay kaibigan. Walang hayop ang dapat magsuot ng damit. Walang hayop ang dapat matulog sa kama. Walang hayop ang dapat uminom ng alak.
Walang hayop ang dapat pumatay ng ibang hayop. Lahat ng hayop ay pantay-pantay. Ito ay napakalinis na nasulat at maliban sa kaibigan na nasulat na friend at ang isa sa mga S ay mali ang pagkakadireksyon. Tama ang pagbaybay sa buong teksto. Binasa ito ni Snowball nang malakas para sa kapakinabangan ng iba. Tumango lahat ng mga hayop na lubos ng sang-ayon at agad na nagsimulang mag-aral ng mga batas ng mga mas matalino. Ngayon mga kasama, sigaw ni Snowball, itapon ang pentabrush sa sakahan. Gawin itong punto ng karangalan na mas mabilis nating mabunot ang ani kaysa kay Jones at ang kanyang mga tao. Ngunit sa sandaling ito, ang tatlong baka na tila hindi komportable sa nakalipas na mga sandali ay nagbukas ng malakas na mga tunog. Hindi sila minilk ng 24 na oras at ang kanilang utong ay halos sumabog na. Matapos ang kaunting pag-iisip, ipinadala ng mga baboy ang mga timba at minilk ang mga baka ng medyo na matagumpay. Ang kanilang mga paa ay mahusay na angkop para sa gawain na ito. Nang masundan, may 5 timba ng katas na may magaspang na krema na pinagmasdan ng maraming hayop na may kakaibang interes. Ano ang mangyayari sa lahat ng gatas na iyon? Sabi ng isa. Kung minsan ginagamit ni Jones ang ilan sa aming mash, sabi ng isa sa mga manok. Huwag pansinin ang gatas, mga kasama, sigaw ni Napoleon, na nagpatayo sa harap ng mga timba. Pakikinggan ang mga ito, ang ani ng mas mahalaga. Si kasama Snowball ang magtuturo ng daan. Susunod ako sa ilang minuto. Pasulong mga kasama, nag-aabang ang dayami. Kaya ang mga hayop ay nagmarcha pababa sa sakahan upang simulan ang ani. At nang bumalik sila sa gabi, napansin na nawawala na ang mga gatas.